po, buksan natin ang ating mga Biblia, Revelation 13, verses 16 to 18. Okay, sabi po niya, sabayan niyo po ako magbasa. Also, it causes all. Pakisabi ulit na malakas, sana not all. Both small and great, both rich and poor, both free and slave. Lahat ng tao, ibig po niya sabihin, to be marked on the right hand or the forehead. Mamarkahan sila sa kanang kamay o kaya sa noo. Tapos verse 17, so that no one can buy or sell unless he has the mark. Okay? That is the name of the beast or the number of its name. Verse 18, this calls for wisdom. Let the one who has understanding calculate the number of the beast. Pakisabi po ulit ng malakas, beast. Kaya ang title po ng message natin ngayon, sana not all beast mode. Tinan nyo ngayon katabi nyo kumuhang nagbi-beast mode sa bahay. Ano po bang ibig nating sabihin po sa beast mode? Tuloy lang muna natin pagbabasa. Sabi po niya, calculate the number of the beast, tapos, for it is the number of a man, and his number is 666. Okay? Of course, alam nyo na po ang ibig pong sabihin po niyan, ito po ay tungkol sa paparating na Antichrist. Ngayon, ang tawag po sa kanya, the beast. Ngayon po, pag sinabing beast, of course sa Tagalog, halimaw, pero hindi po yan literal na halimaw na may sungay, kasi po yung pong mga yon, ayan po ay mga symbol. Pakisabi po ng malakas, symbol. Pero ang tawag po sa kanya, beast, dahil nga po sa kanyang kapangyarihan, dahil po sa kanyang lakas. Kaya ngayon, siya po ay paparating pa lang. At ang beast po na ito ay eventually maghahari po sa buong mundo for just a very short time. Kaya po, pinag-uusapan po natin ngayon, sana not all beast mode. Hindi po natin ibig sabihin yung pong mga galit dyan, yung mga nagwawala, naguhuramentado, yun pong yun pong talagang mga violente, no? Hindi po yung beast mode na yun ang ibig nating sabihin. When we talk about mode, di ba? Yun pong prevailing atmosphere o kaya yun pong attitude, Yun pong ugali, yun pong gawa, Yun po ang ibig nating sabihin. So two things na gusto ko pong pag-usapan natin dito. Ano po bang ibig nating sabihin na beast mode in this context, dito po sa binabasa nating verse. Number 1, to be in the beast mode is to conform. Pakisabi mo na malakas, conform. Pakilakasan po. Conform. Pag sinabing conform, ano ang ibig pong sabihin? Umaayon. Di ba? Nakikipareho. So, pag sinabi natin, to be in beast mode is to conform to, number 1, the spirit of the Antichrist. The spirit of the Antichrist. Conforming to what? Nakikiayon saan? Sa espiritu ng Antichrist. Ngayon, ang Biblia po, talaga pong maraming sinasabi tungkol sa Antichrist. Pero una, kailangan nating maintindihan na wala pa naman siya sa ngayon. Hindi ko alam kung pinanganak na. Tingnan nyo rin yung mga barangay ninyo. Baka mamaya ay doon pinanganak sa lugar ninyo. Pero hindi natin alam kung pinanganak na. Pero kailangan nating maintindihan na hindi kinakailangang ipanganak para na sa ganon ay hindi ka maging conscious sa bagay na ito. Hindi kinakailangang andyan na siya physically. Why is that? Tignan nyo yung 1 John 2 verse 18. 1 John 2 verse 18, ang sabi niya ay, children, it is the last hour. And as you have heard that Antichrist is coming. Parating talaga siya, the Antichrist. Tapos sabi niya, so now many Antichrist have come. Okay, tingnan nyo mabuti yun Alam natin, sabi niya, paparating ang Antichrist. Pero marami nang dumating na mga Antichrist. Yung nga po, with S. So mayroong the Antichrist, pero kahit wala pa siya, marami ng Antichrist. Actually, sa church, naniniwala ba kayo, kahit mga Christian, mga pagka-Antichrist? Hello? Ito yung mga lagi nagsasabi ng, wait lang Lord, wait lang. Ganon, ang sabi nila, Antichrist. Sabi nila, anak, mag-pray ka na, Antichrist. Anak, mag-church ka na, Antichrist. So, puro paantay ng paantay kay Lord. Tinong katabi niyo pag sabihin, wag ganun, bebe.
O yung pinapaantay si Lord. Okay? Sabihin mo nga, gulatin mo naman si Satanas. Mag-devotion ka bigla. Amen? Sabihin mo, katabi mo, gulatin mo naman si Satanas. Mag-cell group ka na. Gulatin mo naman si Satanas. Maglingkod ka na kay Lord. Amen? Okay? So sabi po niya dyan, many antichrist have come. Pero tingnan nyo itong 1 John 4, 2 and 3. No? 1 John 4, pakibasa ulit ng malakas. By this you know, the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Paano mo malalaman ng isang espiritu galing sa Panginoon? Kung kinikilala ang Panginoong Hesukristo na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Tapos sabi po niya ay verse 3, and every spirit that does not confess Jesus is not from God. Anumang espiritu naman o lahat ng espiritu, bawat espiritu, sabi niya na hindi ipinapahayag si Jesus, hindi kinikilala si Jesus. Ano po ang tawag doon? This is the spirit of the Antichrist. Okay? Tingnan niyo mabuti yun ha. This is the spirit of the Antichrist, which you heard was coming and now is in the world already. No? So sabi niya, totoo, mayroong Antichrist na paparating, pero wala pa siya physically, pero mayroon na pong tinatawag na spirit of the Antichrist. Okay? Pag sinabi po natin, siyempre po na anti, hindi wait. Pag sinabi natin anti, ibig sabihin oppose. Tama? Ibig sabihin laban. Ibig sabihin kontra. Kalaban ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, ano raw ang ginagawa ng spirit of Antichrist? Ayon dyan sa verse na binabasa natin, yun pong mga tao, sinisira niya ang paniniwala tungkol sa Panginoong Hesukristo. The spirit of Antichrist keeps people from knowing Jesus and from coming to Jesus or following Jesus. Yun ang ginagawa ng spirit of Antichrist daw. Ito po ay pumipigil sa mga tao para kumilala sa Panginoon, para sumampalataya sa Panginoon, para makilala ng tama ang Panginoon o mapalapit po sa Panginoon. Okay? Ang goal po nito, siyempre po, para ang tao mailayo sa Panginoong Hesukristo. Yon ang ibig niyang sabihin ng spirit of Antichrist. Ngayon, ganito po yan. Sa mga hindi pa talaga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. And by that, we mean those people who have not yet decided to accept the Lord Jesus Christ in their hearts. Okay? Ibig natin sabihin, nang hindi pa mananampalataya, yun pong mga tao na hindi pa talaga yung buong puso na tinatanggap ang Panginoong Hesukristo sa kanilang buhay. Hindi pa sila, maring kilala nila si Lord, kaya lang hindi pa nila binibigay ang kanilang buhay, hindi pa nila tinatanggap talaga si Lord. Yung ibig sinatawag po ng Bible doon ay unbelievers, hindi mananampalataya. Ngayon sa mga unbelievers, sa mga hindi mananampalataya, ano ang ginagawa ni Satanas? Yun nga po, pinipigilan sila na lumapit sa Panginoon. Pinipigilan sila na kilalanin ang Panginoon. Pinipigilan sila na kilalanin si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At ito ay pupwedeng sa iba-ibang paraan. Okay? Pupwedeng magbigay ng kaisipan, na kagaya nga po nung binabasa natin dyan sa Book of John, na sabi niya ay nagbibigay ng sari-saring isip na mali tungkol sa Panginoong Hesukristo. Yung kaisipan na po, kagaya nila, sabi na, hindi naman siya totoong nagkatawang tao. Tao lang yan. Ganito lang yan si Jesus. Isa lang magaling na tagapagturo yan. Yung mga sari-saring mga kaisipan. O kaya po pwedeng, totoo, Diyos si Jesus, pero hindi mo naman kailangan gawin siyang Panginoon ng buhay mo. Hindi mo naman basta po, yun pong anuman na makapaglalayo po sa Panginoon. Alam nyo mga kapatid, yun pong spirit po of Antichrist, ang goal lang po niya, basta ang isang tao wag maligtas. At basta wag maparangalan ang Diyos sa buhay ng isang tao. Masaya na po si Satanas doon. No? Actually po, ganito lang po yun. No matter how, basta ang importante, ang tao wag lumapit sa Diyos. No matter how, basta ang importante, wag sumunod sa Panginoon. Wag magluluwalhati sa Panginoon. Kahit pa sabihin mong yung isang tao maging atheist, okay po, yung isang tao maging materialistic, maging idolatrous, maging polytheistic, ibig sabihin, dami niyang kinikilalang Diyos, no? Maging mga magpaka-religyoso o magpaka-masamang tao,
o kaya puro tungkol sa sarili ang iniisip, no? Walang pakialam si Satanas doon, okay lang sa kanya lahat ng yon for as long as that person do not come to the Lord Jesus Christ. Hanggat yung isang tao, hindi naliligtas. Actually, para kay Satanas, ganito yan, paniwalaan mo na lahat, huwag lang si Jesus. Sundan mo na lahat, huwag lang si Jesus. Mahalin mo na lahat, huwag lang si Jesus. Ganon si Satanas. Kahit huwag mo na siyang paniwalaan, huwag mo nang paniwalaan si Satanas. Huwag mo na siyang, hindi siya naghahanap na kilalanin siya. At least sa panahon ngayon, huwag mo na siyang paniwalaan, okay lang sa kanya. Huwag mo lang paniwalaan si Jesus. Yun po ang spirit of Antichrist. Are you following? Okay, sa mga hindi mananampalataya yan. Ngayon, sa mga mananampalataya, pag sabi ng malakas, believers. Okay, ano naman ang ginagawa ng spirit of Antichrist? Pag sinabi nating believers, ito po yung mga tao na talaga po na buong puso tumanggap na sa Panginoong Hesukristo at sinasampalatayanan nila ang Panginoon bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi ang church, hindi ang kanilang relihiyon, hindi ang kanilang sarili, kundi si Jesus lang ang kanilang tagapagligtas. Maliwanag po ba yon, mga kapatid? Okay? So ngayon, ibig po bang sabihin, tinanggap ko na si Lord, nasa akin na ang Panginoon. So, ibig bang sabihin ay hindi na ako maapektuhan ng spirit of Antichrist? No? Alam po ninyo, kahit tinanggap natin ang Panginoon, pwedeng ganito po kasi yan. Si Satanas, wala siyang nagawa at hindi ka napigilan na tanggapin si Lord. Amen? Hello? Parang napigilan kayo. No? Walang nagawa si Satanas para tanggapin mo si Lord at lumapit ka sa Panginoon. Amen? Amen po ba? No? He was not able to keep you from knowing Jesus. Pero alam niyo, the spirit of Antichrist can keep you from knowing Jesus more. If he cannot keep you from loving Jesus, he will keep you from loving Jesus more. If he cannot keep you from serving Jesus, he will keep you from serving Jesus more. Okay? Anong ibig pong sabihin? Yan na yan. Wala tayong magagawa dyan. Christian na talaga yan. No? Pero pwede kanyang pigilan na magpaka-Kristiyano. Hello? Di ba? Ayan, wala tayong magagawa. Sumasamba na yan. Worse, tagasamba na yan. No? Sumasamba na. Yeah, he may not be able to keep you from worshiping, but he can keep you from following Jesus. No? Sa pagsunod sa Panginoon. Bakit? Yun nga po ang ayaw po niya mangyari. Kaya nga po bilang mga mananampalataya, ang isang bagay po na dapat po pinapanalangin natin sa ating mga sarili at binabantayan natin. Ako po kasi mayroong natutunan na kanta, matagal na na lagi ginagawa ko pong prayer ko po sa Panginoon. Simple song siya. Nasabi po niya ay the greatest thing in all my life is knowing you. And I want to know you more. I want to know you more. The greatest thing in all my life is loving you. I want to love you more. I want to love you more. The greatest thing in all my life is serving you. I want to serve you more. I want to serve you more. And that has always been my song of praise and prayer to God. Sabi ko kay Lord, the greatest thing in all my life is knowing you. I want to know you more. I want to know you more. Please help me know you more. The greatest thing in all my life is loving you. I want to love you more. Please help me love you more. Kasi po gusto ng Panginoon, mas mapalapit po tayo sa Kanya. Amen? Kung si Jesus Christ tinanggap ko sa buhay ko, kung siya ang Panginoon ko, gusto ko siyang mas makilala pa, gusto ko siyang mas paglingkuran pa, gusto ko siya na mas mahalin pa. Yun po ang gusto ni Jesus sa bawat isa po sa atin. Amen? Okay? Ngayon, ganito po, kasi nga po, ang kaaway, si Satanas po, ang Antichrist, ang spirit of Antichrist, wala namang magagawa po yan para nang sa ganon ay tanggalan ka ng iyong relasyon sa Panginoon. Hello? Alam niyo, sabi po ng Panginoong Hesukristo, John 10 verse 28, sabi niya, no one can snatch you out of my hand. Wow. No? Tapos verse 29, John 10:29, no one can snatch you out of my Father's hand. O, pansinin niyo mabuti yun. Ano raw? Sabi ng Panginoon, walang makakaagaw sa inyo mula sa aking mga kamay. Walang makakaagaw sa inyo mula sa kamay ng aking Ama. Okay, tapos sa kanya sinabi sa verse 30, ako at ang Ama ay iisa. I and the Father are one. Now, come to think of that. No one can snatch you out of Jesus' hand. Amen? Ibig sabihin, hawak ka ni Lord, hindi ka ibibigay ni Lord. Amen? Walang makakaagaw sa inyo
mula sa kamay ng Diyos. Hawak-hawak tayo ng Panginoon. No, ngayon, kaya nga po, alam nyo, nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, tinanggap natin ang buhay na walang hanggan. Ano po ang sabi ulit ng John 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, so ibig pong sabihin, nung sumampalataya ako kay Lord, secured na I have eternal life. Amen. Okay? Pero ito pa, John 10 verse 10. Tingnan nyo, John 10 verse 10. Binigyan ka ng eternal life at yung eternal life na yan ay wala nang makakatanggal sa'yo. Sabi po niya, pero dito sa John 10 verse 10, hindi lang eternal life ang gustong ibigay ni Lord. Sabi niya, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came, si Jesus po ito, sabi niya, I came that they may have life and have it abundantly. Okay? Kaya nga po, kung may eternal life, mayroon pong abundant life. Mayroong buhay na walang hanggan. Yung abundant life, ang pagkakatagalog niyan, buhay na ganap at kasiyasiya. Okay, buhay na ganap, kumpleto, at kasiyasiya. Kontento. How about that? Sinong gusto ng ganung buhay? Buhay na kontento at kumpleto. Okay, do you want that? So si Lord, yung eternal life, binigay niya sa atin, at yan ay saka pa natin talaga mai-enjoy, siyempre, pag wala na tayo rito sa lupa. Tama? Yung abundant life, habang nabubuhay tayo sa ibabaw ng mundo. Okay, yun pong buhay na kumpleto at kontento. Okay? Yun yung gusto ibigay ng Panginoon. Pero what does the spirit of the Antichrist do? Verse 10, the thief, okay, referring to Jesus or to Satan and his activities. Okay? Sabi po niya, the thief comes only to steal and kill and destroy. Ano ang gusto ni Satanas? Ano ang gusto ng spirit of Antichrist? Huwag mong maranasan yung abundant life na gusto ng Panginoon na ibigay sa'yo. Because He comes to steal. Nakawin yung mga gusto ng Panginoon na ibigay sa'yo, maranasan mo sa buhay mo. Nakawin niya ang iyong peace. Nakawin niya ang iyong kaligayahan. Nakawin niya ang magandang future na nilalaan sa'yo. Okay? To kill. To steal, to kill, patayin, no? Pwedeng pumatay physically, pero pwedeng patayin yung pangarap mo, patayin ang iyong apoy, no? Maraming pwedeng patayin and destroy. Marami ring pwedeng sirain sa buhay. Are you following? Okay? Kaya nga tayo, si Lord niligtas niya ako, tapos gusto niya akong bigyan ng abundant life. I have to be very careful. Baka mamaya ang kaaway pala si Satanas ay mayroong ginagawa sa buhay ko, hindi ko namamalayan na we-welcome ko siya to steal, kill, and destroy. Bakit? Sa paanong paraan? Sa paanong paraan, alam niyo po ba, ang tinutukoy na thief po dyan, of course, primarily, ang nalikod po niyan si Satanas. Pero ang thief, ang pamamaraan ng thief ay sa pamagitan ng mga katuruan, ng mga kaisipan na hindi galing sa Diyos. Okay? Nakakasira ba ang maling mindset? Come on. Nakakasira ba ang maling paniniwala? Ang maling pananaw sa buhay? Tama? At yun mismo ang ginagawa ni Satanas. No? Yung mga nag-i-inject siya ng mga kaisipan sa atin na nang sa ganon, yun ang ating paniniwalaan, kaya nga spirit of Antichrist, nang hindi mo paniwalaan ng lubos sa Jesus, hindi mo siya pagtiwalaan, hindi mo siya paglingkuran, hindi mo siya mahalin, at ang resulta nito, something is being stolen from us, we are being killed, and we are being destroyed in one way or another. Okay, ganito, no, mga kapatid, no? Alam nyo, mahalagang maintindihan natin na isa sa mga pamamaraan ng kaaway ng spirit of Antichrist, para na sa ganon, masira, makonfuse tayo, mag-alinlangan tayo, hindi tayo magtiwala sa Panginoon, ay ganito, magbibigay siya ng mga isipan sa atin, pero aakalain natin na yung isipan na yon ay galing sa sarili nating isip. Okay, gets natin? Hello? So, ibig pong sabihin, He is able to inject truths into our minds and make us believe that it is our own thought. Ibig sabihin, pinag-iisip niya tayo at ina-assume natin ang dating it's in the first person. Meaning first person, ibig sabihin, I, no? It is I, no? Ako yun. So mayroon kang negative na naisip,
iisipin mo, akala mo ikaw lang yon. Pero sa totoo lang, maraming pagkakataon, yung naisip mo, hindi galing lang sa'yo. Pinaisip ni Satanas, kaya lang, akala mo ikaw lang nakaisip. Pero ini-inject niya sa thought mo, ngayon dahil sa kai-inject niya, tinanggap mo na, at yun nga, he is able to kill, steal, and destroy your life. Are you following? Are you following? Okay, tingnan yung katabi, pakisabihan, huwag mong paniwalaan lahat na naiisip mo. Amen? Okay? Minsan nagpapapaniwala tayo lagi sa iniisip natin. Kasi madalas, pinaparaan lang niya sa sarili nating isip. Ang assumption natin, sarili nga nating isip yon, sarili nating idea. Pero maraming pagkakataon, hindi mo para sariling idea, hindi mo sariling thought, kaya lang pinapadaan ng kaaway sa buhay natin o sa sarili nating mga isipan. Clear ba tayo doon? Hello, clear? Okay? So to be in the beast mode is to what? Okay, to conform to the spirit of the Antichrist. That's number one. Okay, number two. To be in beast mode is to conform to the society of the Antichrist. Okay? Ano ba ang ibig mo na sabihin ng society? Kaya patingnan nga, sabi ng dictionary, maraming ibig sabihin siyempre ng society, pero ito yung ibig nating sabihin dito sa point na to. Ang society, ano raw? Pakibasa na malakas. A community, nation, or broad grouping of people having common traditions, institutions, and collective activities and interests. Okay? Ngayon, spirit pa lang ang kumikilos sa ibabaw ng mundo. Hello? Spirit of the Antichrist. Pero eventually, mayroong ipapanganak, mayroong aangat at magiging pinuno ng buong mundo. No? At yun nga po ang tinatawag na totoong Antichrist. At eventually, hindi na spirit lang. Magkakaroon na po ng physical manifestation, no? Magiging gobyerno na siya, magiging lipunan na, kaya nga society of the Antichrist. Are you following, mga kapatid? Hello, maliwanag ba? No? Ngayon, spirit, no? Pero eventually, magiging society. Sa spirit, ang goal lang niyan ay ilayo ka sa Panginoon. Sa society, ang goal niyan ay kilalanin mo talaga si Satanas at siya na ang maging Diyos ng mga tao. Are you following? Hello, maliwanag ba? No? Sa ngayon, indirect na inilalayo ang mga tao sa Panginoon, sinisiraan ang Panginoong Jesus, sinisiraan ang Diyos. No? Sa ngayon, ang approach ay indirect, pero eventually, directly, ang mga tao ay talagang i-require na sumamba mismo kay Satanas. Yun po ang ibig nating sabihin sa society. Are you following? Ito yung panahon na mapipilitan na ang mga tao na magpatatak talaga ng 666. Mapipilitan o yung iba trip naman talaga nila, gusto naman talaga nila. So ito po yung maliwanag na sinasabi ng Bible na ang mga tao magkakaroon na ng tatak ng 666. Pero alam nyo mga kapatid, maaaring hindi natin abutin yon. Hello? Maaari kasing kamatayan na natin, no? Hindi ko alam, no? Kung kailan pa to, no? Pero yun nga, maganda ring pinag-uusapan pa rin natin. So we know, at nang sa ganon, ay alam din natin kung ano ang tamang attitude at kahit di mo abutin, mayroon pa rin hinihingi ang Panginoon na attitude sa mga Kristiyano. Maliwanag ba? Hello? Maliwanag ba? Okay? Maaring wala pa yung 666 ba hindi mo abutin, pero ngayon pa lang, kapatid, dapat maging tapat ka na sa Panginoon. Amen? Amen? Yung iba nga kasi hindi naman kailangan ng 666 eh. Makakita pa lang ng sexy, bumibigay na. Makakita ng 36, 26, 36, bibigay na. Makakita lang ng 6-digit, nakita, nako, isasantabi na si Lord. Hello? Diba? Yung iba makakita lang ng 5-6, yun na ang pagtitiwalaan, no? Hindi na si Lord. Yung iba nga 5-5 lang eh. Na sardinas, ipagpapalit si Lord. No? Tingnan mo katabi yun, chip mo. Diba? Ibig sabihin, ano po, yung mga tao ay may tendency, no, kahit sa panahon po natin, sabi, hindi ako papatatak sa 666 na yan. Ipakita mo muna sa malilit na mga bagay na talagang hindi mo pinagpapalit si Lord. Amen? Diba? Malilit na bagay nga na pagpapalit natin ang Panginoon. So itong society, no ba? Ibig sabihin nga, mangyayari po ito talaga.
darating ang panahon na ang lipunan ay pag-aharian nga po mismo ng Antichrist. Okay? Tingnan nyo ang pahayag. No? Sa Revelation pa rin to, Tagalog. Pahayag 13. 1-8. Samahan niyo ako magbasa. Sabi niya, pagkatapos ay nakita kong umaahon sa dagat ang isang halimaw, the beast, okay? Na may 7 ulo at 10 sungay. O ito po uli, symbol. Pag isabi ng malakas, symbol. Simbolo, hindi po literal yan ha. Kasi kung totoong yung Antichrist, talagang may 7 ulo, hindi, 10 ulo at 7 sungay, malamang walang susunod sa kanya. Tama? Pero ano po ang ibig sabihin nito? Ano po ang ibig sabihin? Nagpapakita po yan ng kanyang kapangyarihan. Nagpapakita po yan ng kanyang pamumuno. Okay, no nakaraan, pinag-usapan natin yung Book of Daniel. Remember? Remember? Okay? Ang Daniel, saka ang pahayag, magkadugtong. Okay? Ito yung continuation. Sa Book of Daniel, sinabi niya, di ba yung isang vision, yung panaginip. Tama? Ipinakita yung isang malaking rebulto na ang ulo ay tanso. Ibig sabihin, panahon ng pag-ahari ng Babylonia. Di ba? Panahon ng Iraq. No? Tapos, yung ginto. Tapos, pilak yung dibdib. Panahon ng pag-ahari ng Persia o ng Iran. Tapos, yung tiyan ay tanso. Bronze. Panahon ng pag-ahari ni Alexander the Great, no, ng mga Grego. Tapos iron, panahon ng mga Romano, ni na Augustus Caesar, no, ni na Nero, yun po yung mga yon. Lahat po ng yon, isinulat ni Daniel, hindi pa nangyayari, pero nangyari lahat. Hello? Hello? Isinulat po niya na mangyayari lahat ng ito at natupad po lahat. Ano na lang po ang hindi natutupad? Yun pong paa na sabi, yari sa putik at bakal na may 10 mga daliri, paa at paa. So, yun pong 10 na yon, ito naman, tinutukoy naman po niya, pinakita naman na ilan po? 10 sungay. Ibig sabihin, 10 pamamahala, 10 kapangyarihan. Pwedeng ibig sabihin, 10 mga makakapangyarihang mga bansa pinamumunuan ng Antichrist. May corona ang bawat sungay nito at sa bawat ulo ay nakasulat ang mga pangalang lumalapastangan sa Diyos. Okay? Verse 2, ang halimaw ay parang leopardo, pinakita yung kanyang, yung kung paano siya kakapangyarihan. Again, symbol. Do not take this literally. Kasi po ang tinutukoy dito, tao pa rin, kaya lang ipinapakita kung gaano siya kakapangyarihan. Sige, ituloy lang natin. Tapos ito po nangyari dyan verse 3, tuloy lang. Ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang may sugat na nakamamatay, ngunit ito'y gumaling. Okay? Tapos ano nangyari? Namangha ang buong daigdig sa nangyaring ito at nagsisunod sila sa halimaw. So, nagkaroon ng sugat, ito na nga po yung magiging Antichrist. Tapos, muntik na mamatay, kaso gumaling. Dahil nung gumaling siya, yung lahat ng tao sa daigdig, matindi to, naniwala sila sa halimaw at hindi lang sila basta naniwala. Verse 4, tingnan nyo po ang verse 4, sinamba ng lahat ng tao ang dragon sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nilang halimaw, sinabi nila, sino ang katulad ng halimaw, sino ang makakalaban sa kanya. The beast and the dragon. Dalawang karakter na. Maliwanag? Hello, maliwanag ba, mga kapatid? Okay? So, andyan po, yung the beast, yung Antichrist, yung dragon, sino yon? Balikan po natin mamaya. Verse 6, no? Sinamba ng lahat. Sige. Pinahintulutang magsalita ng kayabangan ng halimaw, lumapastangan sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan. Okay? Alam niyo po, yan, sinabi rin po ni Daniel yan, 3.5 years. Maghahari. So, ibig pong sabihin, ito pong society of Antichrist, mamamayagpag sa loob lang ng 3.5 years. Magpapatatak sila, sige, patatak na. No? Pero akala nila, pakikinabangan nila, patatak ka na, for life na yan. No? Walang expiry yan. Sabi nila yon, pero 3.5 years, patay, no, lahat ng kanilang mga, lahat ng dahilan nila kung bakit sila nagpatatak. Are you following? Okay? Lahat pala ng yon, mawawalan ng kabuluhan. Bakit? Kasi nga po, mag-uumpisa na ipakita ng Panginoon ang kanyang paghatol. Okay? Nilapastangan nga niya ang Diyos, no?
ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos, at ang lahat ng nakatira doon. So there's the beast, okay? There's the dragon. Verse 11. Tingnan nyo yung verse 11. Pagdating naman sa 11, mayroong third character. Okay, ano yung third character? Nakita ko ang isa pang halimaw. At lumilitaw mula sa lupa. May dalawang sungay ito na tulad ng mga sungay ng isang batang tupa. Okay? Batang tupa. Mukhang tupa. Ibig sabihin, maamo. Okay? Pero, nagsasalita ito na parang dragon. Ibig sabihin, ang mga sinasabi niya galing sa dragon. Maamo, pero yung mga sinasabi, puro kamalian, puro panlilin lang. Are you following? Are you following? Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng unang halimaw upang ipatupad ang kagustuhan nito. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw at nagkaroon ng sugat ng kamamatay. Ngunit, gumaling na. Okay? So ito naman po, yung pong pangatlo na character. Yung second beast. Mayroong dragon, mayroong first beast, mayroong second beast. Okay? At ano raw po ang trabaho ng second beast? Yun po kung itutuloy nyo, siya ang gumawa, nag-require sa mga tao na magpatatak ng 666. Okay? Mayroon po tinatawag na, kung mayroon tayong tinatawag na Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, si Satanas po, mayroon tinatawag na Unholy Trinity. Ano po yung Unholy Trinity? The dragon, the beast, and the false prophet. Okay? So, yung false prophet, yun po yung pangalawang halimaw. Kaya nga po mukhang tupa, pero ang kanyang mga sinasabi galing sa dragon. Tingnan nyo po ito yung 16 verse 13, Revelation, 16 verse 13. Ito po, no? And I saw coming out of the mouth of the dragon and out of the mouth of the beast and out of the mouth of the false prophet. Okay? Okay? Sino po yon? Dragon, beast, and false prophet. Ito yung tinatawag nating Unholy Trinity. No? Na, ano raw po ang kanilang purpose? No? Tingnan nyo pong mabuti ito. Kung paano na mayroong banal na espiritu, mayroong anak, at mayroong ama, na ang banal na espiritu, ang ginagawa niya ay ipakilala at ilapit ang mga tao sa Panginoong Hesukristo. At ang Panginoong Hesukristo, para ilapit ang mga tao sa Ama, ganun din naman ang Unholy Trinity. Ang false prophet ay para dalhin ang mga tao sa pagsamba kay Antichrist, at ang Antichrist ay dalhin ang mga tao sa pagsamba kay Satanas. Are you following? Bakit? Sino ba yung dragon? Ito po tingnan nyo yung Revelation 20 verse 2. Revelation 20 verse 2, para malaman nyo lang kung sino po yung dragon. O sino po? Hello, sino? Okay? And he is the dragon, that ancient serpent, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. So, sino po yung dragon? Walang iba po, kundi si Satanas. Okay? So, ano po ang mangyayari, mga kapatid? Balang araw, ang society, ganito po. Mayroong one world government. Isa ang government, si Antichrist po ang mamumuno sa lahat, pero mayroon din pong one world religion, si false prophet, ang magtatayo ng relihiyon na to. At ano po yung relihiyon na yon? Satanism. Hello? Ang huling relihiyon sa ibabaw ng mundo na mamamayagpag bago dumating si Lord, Satanism. Kaysa ngayon, sa spirit of Antichrist, sa panahon natin ngayon, ano ang namamayagpag? Humanism. Okay? Humanism. It's all about you. Kung ano ang gusto mo. No? Kung ano ang tama. At dahil sa humanism, dahil sa matinding feeling ng entitlement ng mga tao, dahil sa iniisip ng mga tao kung ano ang kanilang karapatan, kung ano lang ang kanilang gusto, darating si Satanas at kung paano niyang siniraan ang Panginoong Diyos sa harapan ni Adan at ni Eva, sinabi niya, hindi, ang Diyos, pinagmamaramot lang niya sa inyo yan kasi ayaw niyang magdumunong kayo kagaya niya. Ganon din ang gagawin niya sa mga tao. Sasabihin niya, tingnan niyo yung Diyos na yan. No? So, bakit niya pinagbabawal to? Bakit ayaw niya to sa inyo? Ba't ayaw niya kayong mag-enjoy? Ganyan. Kasi nga humanist ang mga tao. Kaya eventually, ang makikilalanin ng mga tao, si Satanas. Okay? Uulitin ko po Satanism ang magiging huling relihiyon sa ibabaw ng mundo. Ayon po sa aklat ng Revelation. Ngayon, ang Satanism na yan, mind you mga kapatid, hindi yan kagaya ng mga unang Satanism na dati, di ba, sila ay mayroong sombrerong patusok, tapos nakarob sila ng itim, tapos mayroong hawak na saksak, panaksap na kutsilyo, at mayroong nakahigang babae, at kanilang sasaksakin sa dibdib. May mga ganun dati, pero hindi na ngayon. Okay? Hindi na ngayon. Pinipresent na po ngayon
ang Satanism sa mabuting paraan, sa magandang paraan. Pinapakita na si Satanas ay mabait. Si Satanas concerned sa'yo. Love ka niya. Satan loves you. Gumaganon-ganon. Hindi po, ganun na po ang presentation ngayon. Di ba? Kasi nga po, hindi nga naman siya paniniwalaan, hindi siya tatanggapin kung masama ang tingin sa kanya. Tama? Tama. Kaya nga, ibig pong sabihin, nagsasalita ng parang dragon, nanlilin lang, nanloloko sa mga tao. Okay? Papapansin po ninyo, ang mga presentation ngayon sa Satanism, mababait na ang dating. Yun pong sa Netflix, yung Lucifer, yung pong series, okay? May nasabi lang po sa akin, hindi ko pinanood, at please, wag niyong panuorin. Kakristyano mong tao, nanonood ka ng Lucifer. Pero sa Netflix, yun daw po ang idea. That's the idea. Na si Lucifer ay mabait. Si Lucifer ay mabuti. Tumutulong sa tao. Yun po ang pinapalabas. At yun nga po, bakit? Yun po ang pinapaisip sa mga tao ngayon. Inihahanda ang isip ng mga tao, ang puso ng mga tao, para pagdating ng false prophet, pagdating ng Antichrist, madali na pong kumilala kay Satanas. At isang tabi na ang Diyos, wag nang paniwalaan ang Diyos. Maliwanag po ba mga kapatid? At ginagawa ng masama ang Diyos. At ang mga Kristiyano, bakit po pagpapatayin ang mga Kristiyano ulit, balang araw? Dahil nga po sa binivilinize, ibig sabihin, ginagawang kontrabida, dinidehumanize ang mga Kristiyano. Okay? Alam po ninyo, sa unang panahon pa, nung unang panahon ba, bakit ang mga Kristiyano inuusig? Hindi po actually dahil lang sa naniniwala sila kay Jesus. No? Hindi po, they were villainized. Pinamukha silang masama. They were dehumanized. Halimbawa po, nung unang panahon, nagkaroon ng matinding sunog sa Rome. Remember? Andun kayo? No? Diba? Nung panahon ni Nero, nagkaroon ng matinding sunog sa Rome at ang laking bahagi ng syudad ang nasunog. Pero bakit ang mga Kristiyano noon, yung po yung panahon na sinusunog sila ng buhay, pinapakain sa leon, pinapatay ang mga Kristiyano, kinukulong? Bakit? Kasi sabi ni Nero, nasunog ang lungsod, kagagawan ng mga Kristiyano. Okay? Nung unang panahon, bakit ang mga Kristiyano pinag-iinitan? Kasi nga po, ang sabi ang mga Kristiyano, cannibals. Kasi daw nagkukumunyon sila, ito ang aking katawan, kainin nyo. Ito ang aking dugo, inumin ninyo. Totoo po yon. At inikyusahan sila na mga cannibals. Kasi patagong mag-meeting yung mga Christian. Paano ba naman hindi magtatago? Huhulihin nga eh. So dahil patago sila, tapos ang tawag sa mga gathering na parang love fellowship, ganon, no? Ay yung mga yan, sabay-sabay na nagsisex yung mga yan. So pinalabas na masama ang mga Kristiyano, they were dehumanized. Kaya nga po, naging maluwag sa loob ng mga tao, nakontrahin sila at patayin sila. No? Balang araw, ang Kristyanismo lalabas na kontrabida. Bakit? Ito ang gusto ng lipunan, bakit iba ang ating paniniwala? Bakit? Kung ito ang gusto ng mga tao, bakit kayo mga Kristiyano hindi nyo ibigay sa kanila? Bakit kayo hindi na lang makiisa sa kanila? Ganyan. Lalabas, masamang tao ang mga Kristiyano. Samantalang sinusunod mo lang naman ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay? Kaya nga po, yun po yung society. Okay? Pero di bali na, tingnan yung katabi, pakisabihan, di bali na. No? Si Lord pa rin ang winner. Amen? Tingnan nyo to malapit na po akong matapos. Revelation 20 verse 10. Revelation 20 verse 10, sabi niya, and the devil who had deceived them was thrown, saan? Into the lake of fire. Tapos, sinong kasama niya? Where the beast and the false prophet were. No? And, ano raw? They will be tormented day and night forever and ever. Yung mga Kristiyano na sinunog ng buhay, hindi ko alam kung ilang minutes, no? Kung ilang minutes tatagal bago talaga masunog, mamatay at matapos yung kanyang paghihirap. Pero sila po, they will be on fire forever and ever, day and night. Hello? Bandang huli, sino ang winner? Si Lord pa rin. Amen? Amen? Alam nyo, even now, with the spirit of Antichrist, sa panahon ngayon, parang hindi cool ang sumasunod kay Lord. Di ba? Sa panahon ngayon, parang walang gaanong pakinabang, parang walang gaanong maganda. No?
sa paningin ng iba, pag ikaw committed kay Jesus, no? Sa panahon ngayon, parang mas in at mas winner yung mga tao na hindi sumusunod kay Lord at hindi committed kay Lord at hindi naglilingkod kay Lord. Yung mga hindi nagmamahal sa Panginoon, parang mas okay sila. Sa ngayon lang yon, sa panahon lang ngayon. Pero balang araw, magkakaalaman, tandaan mo, ang iyong pagsunod at ang iyong paglilingkod sa Panginoon, lahat ng yan hindi nawawalan ng kabuluhan. And it will be forever and ever. Amen? Last verse, tingnan nyo po, Revelation 13 verse 8 to 10. Balikan nyo lang po yung Revelation 13. Sabi po niya, ito po yung sabi, binanggit po yung unang beast, di ba? Tapos sa verse 11, binanggit yung second beast. Pero sa verse 8 and 10, sabi po niya, and all who dwell on earth will worship. All uli. Pakisabi ulit ng malakas, sana nga, not all no? Everyone whose name has not been written before the foundation of the world in the book of life of the Lamb who was slain. So, lahat sasamba. Maliban, sinong exemption? Kaya nga sana not all kasi may mga exemption. Sinong mga exemption? Yung mga nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Di bali nang walang tatak? Basta nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Amen? Verse 9, makinig ang may pandinig. Sabi niya, verse 10, if anyone is to be taken captive, to captivity he goes. If anyone is to be slain with the sword must he be slain. Yung mga mangyayari sa mga Kristiyano na pwedeng abutan ng lahat ng ito, may mga uusigin, may mga ikukulong, may mamamatay dahil kay Kristo, pero ito po ang kanya sabi. Ano po ang sabi? Pakibasa ng malakas, here is a call for the endurance and faith of the saints. Amen? Sa lahat ng panahon, mga kapatid, sa lahat ng panahon, whether during this time na andyan yung spirit of the Antichrist, o kaya sa susunod na panahon, pagdating ng society of the Antichrist, pareho lang hinihingi sa atin ng Panginoon. Endurance and faith. Amen? Amen? Ibig sabihin, faith. Gusto ng Panginoon, manatili ka sa Kanya, nagtitiwala ka sa Kanya, sumasampalataya ka sa Kanya, siya ang Panginoon mo, siya ang tagapagligtas mo. Amen? May mga pagsubok, may mga pagdadaanan, may mga problema sa buhay, pero kapit lang. Amen? Maniwala lang sa Panginoon. Pero hindi lang basta sumasampalataya. Sabi niya, endurance. Endurance. Si Lord, ayaw na niya na mga Kristiyano mahina. Ayaw niya kunting pagsubok, kunting tukso, kunting problema, bumibigay. Sabi ng Panginoon, endurance. Yan po daw po pala talaga. Gusto ng Panginoon, tayo laging nananampalataya sa Kanya at tayo nagpapatuloy po sa Kanya. Amen. Never, never, never give up on Jesus, the true Christ. Amen? Tumayo po tayong lahat. Tumayo tayong lahat. No? Maring you might be thinking, no, tawagin ko rito ang worship team, no? You might be thinking, so kung may Antichrist, Pastor, ano ang kailangan kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Maring naisip nyo, kung may Antichrist, di ako pro-Christ. Hello? Hello? Yung ba iniisip nyo? Kung may Antichrist, ako pro-Christ. Ganun ba yan? Well, okay. Pwede kang maging pro-Christ. Pero actually, ang gusto ni Lord ay hindi lang maging pro-Christ ka, kundi maging in Christ. Amen. Romans 8 verse 1. There's now no condemnation to those who are in Christ Jesus. No? Alam mo, kailangan lang pala, no? Ikaw ay masigurado sa sarili mo that you are in Christ. Ngayon po, paano kong masigurado that I am in Christ? Tingnan niyo po yung verse 10. Tingnan niyo po yung verse 10. Sabi niya, yung verse 10, but if Christ is in you. Okay, tingnan niyo po two things. You are in Christ and Christ is in you. Amen? No? Ibig sabihin, hindi ito tungkol sa pro-Christ. Okay, ang mahigit sa lahat gusto ng Panginoon, you are in Christ. Yung buhay mo na kay Kristo. Pero paano mangyayari yon? If Christ is in you. Kasi sino man tatanggap sa Panginoon, tatanggapin din niya.
Hello? Sino mang lalapit sa Panginoon ay yayakapin niya. So for you to be in Christ, Christ must be in you. And if Christ is in you, yun pong huling verse na pinakita kanina, verse 17, sabi niya, you will be with Christ forever and ever. Amen? No? We will be with Christ. Kaya nga faith and endurance. Yumuko lang tayo sandali po at pumikit. Yumuko tayo at pumikit. Can you just thank the Lord that you are in Christ? Ito po ang katotohanan. Yung iba pong mga nakasulat sa Biblia, ang dami na pong natupad. Mayroon pong mga hindi pa natutupad. Whether you like it or not, maniwala ka o hindi, mangyayari ito. Pinatunayan na ito ng marami nang nangyari. At ang mundo na ginagalawan natin ngayon patungo sa katuparan ng mga binasa natin ngayon lang. Patungo ang mundo sa mga kababasa lang natin. Pero the good thing is, you are in Christ. You are in Christ. At you will be with Christ for eternity. Day and night, forever and ever, you will enjoy life with Jesus. Can you just thank the Lord? Pasalamatan mo si Lord. Panginoon, salamat na kilala kita. Salamat sa eternal life. Salamat kumikilos ka sa buhay ko. Salamat sa abundant life. Thank you, Lord. Sige po, just thank the Lord. Just thank the Lord. Ngayon, if in case, magpatuloy lang kayo magpasalamat sa Panginoon. Pero sa mga, kung bago po kayo rito, o bisita po kayo rito, pakinggan nyo po ito. Ano ang kailangan mong gawin? Hinahanap ni Lord is that you are not just in church. You must be in Christ. Pero paano mangyayari yon? If Christ is in you. Anong gagawin mo? Kung ikaw, sa oras na to, tatanggapin mo si Jesus ng buong puso, sasabihin mo sa Kanya, Panginoon, I believe in you. Lord, I receive you. Kung gagawin mo ito ng buong puso, Christ will be in you and you will be in Christ. Kaya kung gusto nyo siguraduhin yon, sino man po na bago rito, sino man na hindi pa sigurado, if you are already in Christ, pwede ba? Patong mo lang yung kamay mo sa puso mo. Anyone na gustong gawin tong prayer na to, panalangin ng pagtanggap kay Jesus. Sige po, wag po kayong mahiya. Kasi it's between you and the Lord. It's about your salvation. It's about your personal relationship with Jesus. Patong nyo lang po kamay nyo sa puso nyo. Sino man na gustong siguraduhin na si Kristo ay nasa iyo at ikaw, ang buhay mo ay na kay Kristo na. Sambitin nyo lang po itong prayer na to. Sige po, sabihin nyo, Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao at namatay sa krus at muling nabuhay. Panginoon, salamat. Binayaran mo ang aking mga kasalanan. Kaya patawarin mo po ako. Tinatalikuran ko ang mga kasalanan ko. Isinusuko ko sa iyo ang buhay ko. Ikaw ang Panginoon ko. Panginoong Jesus, tinatanggap kita. Pumasok ka sa buhay ko bilang Panginoon ko at tagapagligtas ko. Salamat po, Panginoon. Naniniwala po ako. Ako ay nasa iyo na. At ikaw ay nasa akin na. And I will be with you forever. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, sa sandali pong ito, palakpakan po natin si Lord. We have been talking about the dragon, the beast, the false prophet. No? Pero ang ganda po ng mga kinakanta natin, di ba? Mula umpisa hanggang dulo ng kantahan natin. Hindi naman kami nag-uusap ng worship team. Pero ang focus ng lahat ng kanta natin, there's only one God. And this God deserves to be given all the praises and all the glory. Kasi wala siyang katulad. At ang Diyos na to, ang nag-iisang Diyos na to, sadyang napakabuti, sadyang napakabait sa atin. Si Satan, para makuha niya ang mga tao, puro panlilin lang, puro panluloko. No? Pero it's all about Him. No? Pero ang God po natin, ang Diyos na kinikilala, Diyos na napakabuti, at Diyos na nagmamahal sa atin.